Alright, good day mga bossing. Walk-in customer from Pangasinan mga boss. Ito Toyota GLI mga bossing na 4AFE mga bossing yung engine. So yan, paandar natin makina mga boss. Ito nag-walk-in lang sila sir kasi may problema siya sa konsumo ng gasolina. From Pangasinan to Talavera mga bossing, naka 20 liters daw sila ng nauubos na gasolina. Tayo natin paandarin mga bossing, naka-rekta yung pan mga boss. So paandarin natin. Yan, sa unang andar mga bossing, mababa yung minor. Tapos pagka ni-rev natin, so parang low power siya mga bossing. Hindi agad siya nagagalit pagka tinapakan mo yung gas pedal. Mabagal siyang umangat. Ayun o. Automatic transmission to mga bossing. Ha? So yan mga boss, pagka in-air ko natin, ayan, bumabagsak ang minor pagka in-air ko natin mga bossing. So dapat ang idle natin pagka nag-aircon, hindi siya bababa, dapat tataas siya mga bossing. So patayin natin aircon. Yan, tumaas ulit yung idle. On natin aircon. Yan, bumagsak mga boss. So yan. Bago natin na i-video ito mga bossing, syempre in-interview muna natin si sir. Yan, wala raw thermostat na nakalagay mga bossing, tapos nakarekta yung pan. Yan. So subukan natin ayusin to mga bossing kung magbabago yung konsumo ng gasolina ni sir. Yan, tara, check natin mga bossing. Mga bossing, kinalas natin tong sa intake manifold. Chinek natin tong injector mga bossing kung pare-parehas yung buga. So okay naman mga boss. Ayan, babalik na natin yung yung cover ng intake manifold natin. Tapos ito yung ICB ni sir, lilinisin natin. So pinalinis na daw to ni sir dati, pero double check natin mga bossing. Baka kasi hindi nila nalinis yung dapat linisin dito mga boss. Ayan. Tapos mga bossing, ito nagpalit tayo ng terminal dito sa sa thermo switch mga bossing. Ayan. Kasi yung socket sunog na mga boss. Ito yung socket niya. Kaya nangyayari rumirekta yung pan mga bossing. Ayan. Alright mga bossing, ito kinakalas natin yung ICB. So tingnan natin mga bossing kung talagang nililinis. Ayan. Ayan mga bossing. Itsura ng ICB ni sir. Sobrang dumi mga boss. Tapos kakalasin natin tong 2 bolt mga bossing. Ayan, para malinis natin tong yung nag-open close dyan sa loob na yan. So dapat malinis yan, nagpi-pre-wheel yan dapat mga bossing. So yung ibang naglilinis kasi mga bossing, labas lang, hindi nila binubuksan yung loob. Ayan. Alright mga bossing, and ito yung ICB ni sir. Ito yung servo ng Toyota GLI natin mga boss. Ayan. So bagong linis daw to mga boss. Ayan. Ayan yung bagong linis May tayo yung loob mga bossing. So tingnan natin yung loob mga boss. Ayun grabe. Hindi na naawa madumi mga boss. So dapat lagi yung bantayan pag nagpapalinis kayo ng ganito, bantayan niya mga bossing. Minsan labas lang nililinis nila Ayan So umaasa tayo na nilinis pero hindi pala nilinis mga boss. Ayan. Alright mga bossing, ito malinis na yung ICB natin So ito yung sinasalpakan ng ICB mga boss. Ayan, dapat nalulubricate ito ng WD-40 mga bossing. So pagka hindi kasi bumabalik mga boss, mahirapan yung ICB natin na sarado yung hangin. So dapat kanya siya. Yan, nagpi-pre-wheeling mga bossing. Okay mga boss, kakabit na lang natin to sa throttle body mga boss para maisalpak na natin to doon sa loob. Tapos ito na siya mga bossing, yung kaninang napakadumi. So ito na, malinis na mga boss. Yan. Yan, alright mga bossing, pwede na tayo mag-start mga boss. Naisalpak na natin itong throttle body assembly mga bossing. Tapos yan, meron tayong wire dito. Yan sa idle up. Tapos binalik natin tong hose mga bossing. Yan. Meron kasing nakita tayong nakababa, hindi nakasuksok. So mga bossing, inayos na rin natin yung linya ng thermo switch. Tingnan natin kung magre-rekta pa. So yung mga boss, naka-on na yung ignition switch pero hindi na umikot yung pan natin. Try kong hugutin mga bossing kung mag-re-rekta. So try natin hugutin to mga bossing. So ayan, umikot yung pan natin. Gumagana yung thermo switch.
So try natin paandarin mga bossing. Ayan, start natin mga boss. Ayan mga bossing, nalinis na natin yung IACB. Tapos ito mga boss, mataas yung idle natin. So ngayon ayusin natin itong problema na yan. Sobrang taas niyan mga bossing, kaya siguro binaypass nila yung ano doon, yung host doon sa may hindi ko alam tawag doon mga bossing. Pakita ko na lang sa inyo. So ayan mga bossing, dapat hindi ganyan kataas yung idle natin. So double check na rin natin tong ano, yung linya nung IACB, baka kasi baliktad mga boss. So tara mga bossing. Bossing, nadali na natin yung problema ng kotse ni sir. So etong IACB mga bossing, meron tayo na discover, baliktad yung linya ng kuryente mga boss. So inayos natin yan mga bossing, napapakita ko sa inyo. Tapos mga bossing, meron tayong tinandaan dito. Makikita nyo mga bossing yung white marker na yon, yun yung sa may pulley natin. So magta-timing na tayo mga boss. Ayan, gamitin natin ng timing light mga bossing para ma-accurate yung yung timing. So ayan mga boss, paanda rin natin doon sa loob. So dito tayo sa loob mga bossing. Pakita ko sa inyo yung ginawa natin. Ito na yung final mga bossing, pero ta-timing natin yung distributor. Ayan. So kanina mga bossing, wait lang, alisin ko lang yung bypass nung sa ECU natin. Ayan mga bossing, inalis ko muna yung bypass ng ECU natin. So papakita ko sa inyo mga boss yung naging resulta nung ginawa natin dito sa makina ni sir. So paandar natin mga bossing. Kanina nung hindi pa natin nagagawa, ang idle ni sir is 1,000 to 900 RPM. Pagka nag-on tayo ng aircon, bumabagsak ng 700 RPM mga boss. So na-discover natin yung vacuum doon, nakakalas, naka-bypass. So ibinalik natin mga bossing. Nung ibinalik natin mga bossing, pinaandar natin, nasa 2,000 RPM na siya. So ngayon nag-diagnose tayo mga bossing. Ito na yung ginawa natin mga boss. Start tayo ng engine. Yan. So ito na yung idle natin mga bossing. Yan. Stable idle 800 RPM mga boss. So i-on natin yung aircon. Ito, on natin aircon. Pakita ko sa inyo yung ginawa natin. Ayan, dapat tataas. Ayan mga bossing, tumaas na yung idle natin. So hindi na siya bumaba. Kanina kasi mga bossing, pagka nag-on tayo ng aircon, bumagsak, hindi na siya umaangat. So ayan mga bossing, okay na yung idle natin. So hindi pa natin natatiming yung distributor, tatiming natin mga boss. Tsaka ito mga bossing, powerful na to pagka na-timing natin yung distributor natin. So tsaka titipid na to mga bossing sa gasolina. Bali ang average ni sir, ang naka-compute niya is 5 kilometers per liter yung naging konsumo niya. Ayan mga boss, timing na natin dito sa distributor. I-ground ko lang yung ECU natin. Alright mga bossing, tatiming na natin yung distributor. So may timing light tayo mga boss. Ayan mga bossing, bali ang timing natin. So hindi ko maipapakita sa inyo, nasa siya. Naka-retard siya ng negative 5 degree before top dead center mga bossing. So dapat mga 8 degree before top dead center to sana mga bossing. So i-adjust ko lang to mga boss para mas tumipid yung gasolina ng sir. Alright mga bossing, natapos na nating i-timing tong distributor ni sir. So ito na yung makina niya ngayon mga bossing, sobrang tahimik. Ayan mga bossing, nag-automatic na rin yung pan niya. So ibinalik na rin natin sa standard mga bossing. So ayan mga boss, nag-automatic na yung radiator pan ni sir. Ayan nag-automatic na, naibalik na natin sa dati. Ayan. So okay na to mga boss. I-adjust lang natin yung yung minor mga bossing. Yun, alright mga bossing, test drive natin tong Toyota GLI mga bossing na taga Umingan, Pangasinan mga boss. So test drive natin mga bossing para malaman natin kung okay na. Kasi dati sobrang lakas daw ng gasolina ni sir. So i-update niya tayo doon sa gasolina. Tapos siguro low power ito sir? Low power siya, medyo mahina humila ganun. Hindi, okay lang. Okay naman. So ngayon mga bossing, malalaman natin kung magiging matipid na yung gasolina ni sir. So ito test drive natin mga bossing. Medyo maganda ng sarap. Ayan, kita mahina.
Kaya mga bossing, test drive natin itong Toyota GLI na automatic transmission mga bossing. So ito yung ginawa natin mga boss. Preno. Ayun ang preno niya. Lakas sir. Malakas yung preno mo. May hapak na wala kasi. Ay mga bossing, okay na yung makina natin. So responsive ngayon yung makina mga boss. So kasi sabi ni sir okay lang daw, pero marami akong problema na nakita. Ayun, siguro hindi lang siya aware doon mga bossing, pero naayos natin lahat yung problema mga bossing. Ayan. So automatic transmission mga boss, all goods. So i-release na yung sir to mamaya-maya. So ito test drive lang natin. Alright mga bossing, ayan si sir yung magdadrive. So papatesting natin sa kanya kung may nagbago ba sa ginawa natin. O, yung dating napakataas ng minor mga boss, halos ano na lang, normal na yung minor. Ayan. Ang lakas. Dilikod mo. Ayan, sir. Ayan mga bossing. Ganun dito. Sir, Oo. sumisig pa sir. Oo, hindi pa na. Dati pa sir, hindi ka nagaganon. Hindi ka na ganun, hindi ka na nilikod mo. Kaya babalik na likod yung mo. Titipid na sir yan. 100% yan. Mga ito, di bumaba eh. Titipid na sir yan. Dapat bomba rin yan, bumaba ng gusto yan eh. Titipid na sir yan. Makakauwi to. Makakauwi sir yan. Yung ganyang gasolina, makakauwi, sobra pa. Sobra pa yan. At sumanong, pwede na nga pangarera ngayon ang puto. Sige sir, ligo mo na dyan. Hindi ako mabot sa slalom sa ngayon. Dapat nasalip pala to eh. Ayun mga bossing, hindi lang mabot si sir sa slalom. Dapat kanina. Dapat mabot pala. Nahuli na punta sa atin mga boss. Dapat nakasali ka mo sa... Dapat nakasali sa slalom pala. Kung nagkataon pala, nakasali pa. Hindi umabot, sayang. Alright mga bossing, okay na yung Toyota GLI ni sir. So pauwi na sila. Sir, thank you. Yan, satisfied si sir. So dumadamba yung kotse dyan mga bossing. Naigtad si sir pagka dinidiin sa gas. Yan mga bossing. Yun Uy, kumakamot mga bossing. Delikado ka ngayon dyan mga boss.